Sumasahod na kayo galing sa komisyon ng mga biyahero. Tapos kukumpitensyahin nyo pa. Ayos kayo ah. Tapos sa konting pagkakamali lang ng isang biyahero, sususpindihin nyo kaagad, determinate nyo kaagad yung account. Ganyan pa nga lang trabaho ninyo. Ganyan na kayo kaabusado eh. Ano pa kaya? Kung nabigyan pa kayo ng medyo mataas-taas na posisyon, lalo na siguro yung pinagdadasal ko lang sa inyo, wag lang sana kayo karmahin. Ang ginagawa ninyo, wala kayong pinagkaiba sa hold-upper eh. Iba namang mga kasama natin biyahero, ang kitaan kasi mga paps, depende yan sa hawak mong sasakyan eh. Kaya kung magyayabang ka na puro positibo yung biyahe mo, edi wow. Pero wag mo ikumpara yung biyahe mo sa biyahe ng iba. Kasi hindi parehas ng sasakyan ng binabiyahe natin. Tulad yan, magmamayabang ka na wag maging negatibo, dapat positibo lagi. Marahil, yung gamit mo na sasakyan, kung hindi L300, tara, bis. Ilan lang naman sa atin ang merong kuhan, bumabiyahe sa ganyang klaseng kategory ng sasakyan. Siguro medyo bata-bata ka pa at kinakaya mo pa yung ganyang klaseng pagbiyahe ng sasakyan, wala pang nararamdaman, kaya mo pang makipag-arangkadahan kahit manual. Sarilihin mo na lang, o di kaya makisipatya ka. Hindi yung ano ko ba? Part owner ka ba? Part owner ka ba nung delivery app? O siguro may bata ka sa loob, nasa iyo binabato yung mga magagandang booking. Mayabang ka eh. Walang nag-iisip ng negatibo kung walang nangyayaring negatibo. Sensya na kayo mga paps, mga mamsi. Lalabas ko lang sentimento ko dito sa negatibong nangyayari sa atin. Wala eh, nakurap na eh. Bibigay pa kayo incentives para kayo nakakaloko.
mas malaki pa incentive sa binibigay sa rider eh, kaya sa binibigay nyo eh. Sige mga paps, baka ayun ako. Nagtatrabaho, inggitan, isa pa yan. Naranasan ko yan halos sa lahat ng pinagtrabahuan ko. Palaparan ng papel. Tangin lang yan. Ay nako. Sige mga paps, malapit na ako dito sa kwan. Home base nung kliyente. Ay na 6 hours, mahigit 6 na oras, halos 7 oras mga paps. Ang tinaas niya lang mga paps, alam niyo kung magkano? Pag-accept ko kanina, ang presyo kanina nasa 1158. Ngayon 1321. Oh. Di ba? Sino nagsasabi na 100 sang oras? Ay, hindi nga yata na siya charge yung ibang oras eh. Pang 3 oras lang itong nadagdag eh. Kasi may ginagawa pa tong app minsan na mahigit 1 kilometro ka pa bago sa location, arrive na. Tapos kanina andun pa lang ako sa pangatlo, nung mag-a-upload na ako ng picture tsaka magpapirma, nung tiningnan ko biglang napunta sa pang-apat. Biglang nag-skip. Siguro dahil nasa akon lang eh, yung third drop off tsaka fourth drop off, yung distansya nila mga paps, nasa mga 300 metro lang distansya, magkakalapit lang.
Siguro nabuang yung app, nagdesisyon mag-isa. Ako sabay send agad sa akin ng message si Tipay, may violation daw agad ako kasi di ako nag-upload. Ang ilang yan. Paano kung hindi mag-upload? Kung hindi nagloko yung app, hindi ka naman makapag-proceed sa susunod eh. Pag hindi mo ina-upload yung una eh, di ba? Yung unang drop off mo. Oh, pag di mo na-upload yun, hindi ka makaproceed eh. Paano ka makaproceed? Eh hindi mo na mapindot yung app. Ay naku. Sige mga paps, hanggang sa muli. Ayan ito mga paps, 1.3 na yung neto kanina. Mula sa 1158 umakyat na sa 1.3 mahigit. Ngayon tapos ko na mga paps. Ano yung nangyari? Nawala yung 200 piso. Yung overtime nawala. Kinupit. Utangin na talaga. Hayop talaga tong mga to. Tangina nyo. Kakapal ng mga mukha nyo. Mga magnanakaw kayo. Nasa 1.3 plus na yung net ng kon eh, kasama overtime eh. Tapos yung pumasok sa account ko 1158 lang. Tangina, nasa napunta yung 200. Tangina. Visit kayo. Sige mga paps. Tapos pag umapila ka, iko-contest mo. Sasabihin, sir, mag-file kayo ng appeal. Tanginang appeal yan. Kung gusto niyo yatang labanan ng pag-aapila eh, maggamitan tayo ng abogado eh. Ayop kayo. Akala nyo mga biyahero, lahat ng biyahero walang kakayahang kumuha ng sariling abogado. Yun naman sa pagmamayabang mga paps. Na paano naman pagka nagkandalit-letsehan, may kakayanan naman tayo kumuha ng abogado eh. Meron din tayo mga kaibigan na abogado, gustong gusto nga nila itong mga ganito banggain eh. Ay nako, nakakagigil. Ilang beses na nangyari sa akin itong mga paps. Yung bayad sa waiting time nawawala. Tingnan nyo yung mga breakdown nyo pagka nagkaroon kayo ng kwan. Nagkaroon kayo ng ganitong biyahe, nalagpas-lagpas sa oras. I-review nyo yung transaction history nyo. Sige mga paps, isang nakaka-bad trip na araw na naman ang ginawa ni Tipay.